Rivera, Your Honor. Rivera. As a retired police personnel. The only active personnel mentioned in the statement of SPO4 Las Cañas retired are SPO1 Jim Tan and Senior Superintendent Romel Mitra. So these are still in active service? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Can we proceed? Ginoong Las Cañas, magandang hapon. Nabanggit nyo kanina na yung pagbobomba ng mga moske. Ilang moske ho yun? Ang sa amin grupo, isa lang. Isa. Yung Kamamaramos. So ikaw mismo involved dun sa pagbobomba? Kami ang kasama po. Si SPO4 de Cloribel, ako. SPO4 Bay Pabo. At nabanggit na binisita kayo ni Mayor, gano'n ba? Pinuntahan sa opisina? Opo. Paano niya sinabi? Ano ang dahilan? Bakit daw kailangan gawin ito? Tsaka anong taon yun? 2003? Hindi po. 1993. 1993? Tapos If I'm not mistaken, paano niya 94. pinaliwanag? Sinabi po niya doon sa harapan natin, doon sa opisina ni Major Makasain, na yung suspect niya is mga Muslim extremists. Mostly, Mga Muslim. para kasi gustong bumawi doon sa pagbobomba ng simbahan. Gusto niyang gumanti. Hindi kayo nagtanong? Hindi kayo nagtaka? Pulis ka, hindi ba? Ako po at the time is pinaka-junior pa ako sa grupo. Siguro PO3, PO, PO1. Doon sa usapin ng Makasait, nabanggit mo na pinlano nyo siyang ligpitin, di ba? Opo, Your Honor. Maliban kay Makasait, meron pa bang ikaw personal na kaalaman na ilan sa mga kasamahan ninyo sa kapulisan sa Davao ay niligpit o pinlanong iligpit? Aside from si Makasait? Maliban sa kanya, yung sinabi ko kanina, si SPO2 Hopincho Humawa. Yun, niligpit yun. Hindi natuloy yun kasi inagapan ko po. So walang actual na pinatay na kasamahan ninyo? Sa kasamahan sa grupo namin, sa tingin ko wala. Wala po. So, okay. Doon sa nabanggit nyo kanina na 200, halos lahat ay mayroong reward. Sabi mo, 3 grupo kayo, no? 3 squads. Lahat ba yung squad na yun binibigyan ng reward? 3 grupo po ng mga repertories sa pagkaalam ko. Oh, sila rin mayroong reward? Personal na pagkalaman ko is yung iba meron, yung iba wala. Yung iba naman meron sa payroll sa City Hall, yung iba naman wala. Pero yung sa iyo, sabi mo, yung 200, lahat yan. Halos lahat mayroong reward. Pagka-remember ko po, halos. So, sabi mo kasi bawat itumba. No? Bago ka mag-retire, dito sa 2016, marami na rin pinatay bago nung December. Meron ka bang nabalitaan na binibigyan din ng reward? Wala ba kung binibigyan sila ng reward o hindi? Hindi na po ako nag-active. Hindi ka na active. Although sa isang hearing dito, nabanggit ata na mayroong mga reward na binibigay o kaya parang cash benefit. Anyway. Cash po yun. Yes. Dito sa doon sa mga pinatay na 200, meron bang mga minor de edad na kasama doon sa pagpatay? Aside from yung 4-year-old na nabanggit ninyo, meron pa bang yung mga batang paslit, yung mga children in conflict with the law? Meron bang mga pinatay? Meron po yun, Ronald, pero hindi sa grupo namin. Sa ibang grupo. Ito yung mga... Hindi ko na lang banggitin kasi mahirap na wala akong personal knowledge na narinig ko na lang sa mga balita. Pero nabalita? Yep, opo. Okay. May nabanggit si Ginoong Matobato na nung pumunta daw doon ang CHR noong 2009, may balak daw i-assassinate o kaya ambushin ang kanilang contingent. Meron ba kayong kinalaman doon o meron ba kayong personal na informasyon tungkol dito? Personal na informasyon po, wala po. Pero sa kwento-kwento meron? According kay Edgar,
at saka may mga kasamahan niyang mga civilian asset, pero sa personal ko po, wala po. Okay. Dito sa usapin ng kapatid ninyo, nabanggit ninyo si Bernardo at anong pangalan ng isa? Fernando po. Fernando at Bernardo. Nabanggit ninyo 2011, 2011 po, yung, Fernando. Cecilio. At 2014 si Bernardo. Tama po ba yun? Fernando. Fernando 2014. Yep. Si Bernardo 2011. Wala pong Bernardo, Cecilio. Cecilio 2011. Opo, So, kailan lang to, no? bago lang po. Tsaka involved sila sa drugs. Opo. So, nag-umpisa yung kampanya laban sa droga. Anong taon sa Davao City? Since po naging mayor si Mayor Rudy. So, after, hanggang 2011, 2014, yung mga kapatid nyo involved pa sa drugs. Opo, sa pagkaalam ko po. So, bakit? So, sa palagay ninyo, nabanggit na kanina, after 30 years o 25 years, meron pa rin drug pushing at drug peddling sa Davao City. Pati yung kapatid ninyo na involved. Opo. Hanggang ngayon, meron din. So, hindi epektibo. Masasabi ba mo, you've been there 30 plus years, no? Naging epektibo ba yung anti-drug war sa Davao City base dun sa DDS at pagpapatay nitong mga kriminal? Personal experience ko po, Your Honor, hindi po ito naging epektibo. Maliban maraming mga inosenteng biktima. Kami naman po, ng mga operator, biktima rin. Dahil hindi na-serve ang purpose ng sinumpaan po namin tungkulin na to serve and protect. Ang nangyari po sa amin is to serve and collect. Yung Bawat serbisyo namin, kumukulikta kami ng bayan. may reward. May reward. May quota kayo? May quota? Wala naman po, Your Honor. So sinasabi ninyo, after so many years, ganun ang estilo, meron pa rin drug addict at drug pushing. Dito sa, base sa experience mo sa Davao City, ngayon ini-implementa sa buong Pilipinas. Magiging epektibo ba sa buong Pilipinas? Hindi po. Siguro ganun din ang mangyayari, no? Magkakaroon na rin ng, anong nabanggit nyo? And collect? To serve and collect. To serve and collect. So, ngayon kasi ibabalik na naman ng Oplan Tokhang, sabi nila. No? So, ang palagay ninyo, kung hindi nagawa sa Davao, mas lalong hindi magagawa sa buong Pilipinas. Tama po ba yun? Kapagit po, Your Honor. Okay. Balikan ko lang po yung 20,000. Paano binibigay yun? Yung bawat, sabi ninyo, no? Kung totoo sinasabi ninyo na bawat kill, mayroong bayad. Paano binabayad yun? Sino ang nagbabayad? Noong 1989 up to 1997, usually, kinukulik namin yung namin, is si SPO4 Dick Loribel at si SPO3 Teodoro Pagidopon. Kasi nagkaroon ng hidwaan yung grupo namin dahil nalaman namin na yung palang mga reward, hindi lang hanggang 1.8 kami o 2.5. Malaki yung binibigay ni Mayor sa kanila para sa grupo, para sa mga operator. Nung nalaman namin ito, naghiwalay kami. Major Asitista, SPO4 Benlaod, SPO4 Policio Pabo, SPO3 Baguhin, at ako, kaming lima na kumiwalay kay SPO4 Floribel and SPO3 Pagidopon. Nung bumalik si Mayor, 2001, dito na, si Mayor na mismo ang nagbibigay sa amin. Kasi dumating ito sa kaalaman niya, kinausap namin siya. So since nangyari ito, na hindi para nakarating sa amin yung dapat na para sa amin. Ano yan? Binubulsa? Yes, kumbaga binubukulan din kami. Naisahan din kami. So, nagkahiwala ang grupo namin on the issue of pera. 2001, 2002, kung hindi ako nagkamali, 2003, minsan personal talaga si Mayor nagbibigay. Bibigay siya 100, depende sa 150, 200. Kanino binibigay? Sa amin po. Personal. Sa grupo namin.
Anong pagkaintindi niyo sa pagbigay? Sa harap mo? Sa harap ng iba? O ikaw lang? Hindi, sa amin, minsan mag-imbitar sa Euro sa amin ng kain o lunch o late na, minsan ang last niya, late na yan, mga 2 o'clock, 3 o'clock, mga ganun. So binibigay niya, for sure, na yung para sa amin, matanggap talaga namin. Nung kalauna na, si Sunny na ang nagbibigay sa amin. Sunny Binaventura. So dito naman, binibigyan namin si Sunny ng porsyento. Usually, 1/3 binibigay namin kay Sunny. Parang administrative fee. So, ang nangyari, instead na monopoly pa rin namin yung summary execution, gi-inform ni Sunny yung mga station commander, kung hindi ako nagkamali, 2004 o 2005, na magtayo ng sariling mga death squad. Kaya minsan lumobo yung patayan, dumami. No, Dumami. parang ganun. Buhay pa siya, no? Retired lang. Active pa po. Si Superintendent Tony Rivera, active pa. Active pa. May isa pa, si Superintendent Danao. Danao. Yes. Si Rivera ang lumapit sa'yo at nagsabing, wag mo sabihin ang totoo rito. Tama ba yun? Tama yun. Tama po yun. Pinuntahan ka, tinawag ka, paano niya ginawa ito? Sa Davao pa, at saka nung nag-conference kami sa Krame, Sunday evening yung conference, pero yung hapon, na pumunta ako sa Krame, doon sa main lobby, doon kami nag-usap. Then sinabi niya sa akin na kung pwede hindi na ako magpakita dito sa session hall. Ang sabi ko sa kanya na ako huhulihin ng Senate. Sabi niya, kaya mo i-deny si Edgar. So sabi ko, siyempre, i-deny ko siya. I guess my time is up. Thank you, Senator Kiko. Senator Senator sa next round. Thank you. Sunny, Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Magandang hapon po, sir, sa lahat po namin dito.